Kamusta Aquarius? Alamin natin kung ano ang swerteng darating sa iyo sa mga susunod na 6 na buwan. Ano ang darating na challenges? Paano ito masusolusyonan sa career, sa negosyo, sa financial, sa love, or sa buhay? Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, ano man na edad mo or gender mo, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. Page of Swords, the Fool, Ace of Swords. May mga Aquarius na meron ka ng bagong sisimulan na handa kang sumugal. Alang-alang sa swerte o kaya sa gusto mong maganap sa buhay mo. Ginagamit mo rin yung isip mo at saka nagiging curious ka kung ano yung magiging resulta kasi ready ka kung ano man ito. May mga paparating na challenges sa sisimulan mo, pero itong simula naman na ito ang mas magpapahubog sa kakayanan mo. At pasensya, kaya magwawagi ka. Ang ilan sa inyo sa career o negosyo, meron kang mga hindi nakakasundo. Kaya ang ilan sa inyo, nag-iisip ka ng ibang option na para kapag nag-quit ka sa career mo o negosyo, meron kang mapagkukunan. Maaari na ang ilan ay small business ito. Pero maganda pa yung nagiging resulta sa iyo kasi nadadagdagan yung kaalaman mo, nagiging matatag ka dahil sa patience, at saka nadadagdagan din ang kita mo. May mga katrabaho ka or kakilala na nawawala sa buhay mo, pero may mga positibong taong dumarating naman na nakakatulong sa iyo. Ang ilan maaaring nakita mo na yung stable na career o negosyo or magkakaroon ka muli nito. May mga chances kasi malawak yung kaalaman mo sa pag-unlad. May ilang single na merong potential person na nagkakagusto sa iyo, na gusto niya maging kayo na. Pero hindi kailangan madaliin ang sitwasyon. Kahit na pinapakita na sa mga cards na ready ka na para sa bagong oportunidad sa love. At saka hindi rin nakakabuti yung minamadali yung pagkilala sa person para hindi maging negative ang resulta. Itong card na ito ang nagsasabi na kailangan mag-pay attention ka sa mga mensahe na ipinapadala sa iyo ng universe. At saka sabihin mo yung mga worries mo sa spirit guide mo o sa pagdarasal. Kasi napapakinggan ko ano man yung idinadalangin mo or minamanifest. Tanggapin kung ano yung mga dumarating na changes dahil sa makakabuti ito sa buhay mo. Ang ilan sa relationship, nagkakaroon kayo ng konting pagtatalo ng person mo, pero nare-resolbahan nyo rin ito. At saka ang ilan sa relationship, nagkaroon kayo ng komprontasyon ng person mo. May mga katotohanan kang nalaman. Pero itong katotohanan ay hindi nakasira sa relasyon nyo ng person mo. Mas lalo pa kayo naghanap ng magandang solusyon sa problem. 10 of Pentacles, 4 of Cups, 4 of Swords. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na nagkakaroon ng matibay na samahan sa trabaho mo man, or sa negosyo, or kahit sa family.
yung connection mo sa kapwa. Pero may ilang Aquarius na meron pa rin nagpapalungkot sa'yo kahit na ito na yung magandang nangyayari. At ang advice ng mga cards para maibalik sa dating kondisyon ang kaisipan mo or ang katawan, ipahinga mo yung isip mo sa mga gumugulo. Pwedeng person or ikaw mismo yung nag-iisip nito. Para makamit mo yung kapayapaan, clarity, at saka magkaroon ka ng direksyon kung ano yung magpapapuno sa buhay mo. Para sa financial, katulad ng sinabi sa mga naunang cards na yung investment or savings mo or kita ay nag-i-increase. Marami pang opportunity na available, kaya timbangin mong maigi kung ano yung gusto mo. At saka maging lesson na rin sa ilang Aquarius yung pagpapahiram ng financial. Kasi kailangan ikaw yung mismong kumilos para makapagbayad siya sa iyo. Kasi kung walang pag-aksyon sa iyo, makakalimutan na. Para sa ilang single, may great love na darating sa buhay mo at nakadalawang cards ka na huwag mong madaliin yung gusto mong buuin na relasyon. Maaari na ikaw ang may issue o kaya yung potential person ay hindi pa ready para makipagrelasyon. Nasa proseso pa ang healing. Itong card naman na ito ang nagsasabi na i-let go mo yung mga situation na alam mong mula nang magiging resulta o mabuting resulta sa buhay mo. Pwedeng patungkol sa karir mo, sa negosyo, o kaya sa person. Kapag kasi hindi ka willing na mag-let go, ito yung mas lalo magpapabagal ng daloy ng buhay mo. Ang ilan sa relationship, patuloy na nagiging solid ang relasyon niyo ng person mo. At ang advice ng cards, kung ang ilang Aquarius may mga nakaraang issue sa inyo ng person mo, kailangan mo na itong i-let go. Hindi mo naman yan magagawa ng biglaan, pero gawin mong paunti-unti. At saka wag din kimkimin kung ano yung sama ng loob. Sabihin mo ito sa person mo para kung ano man yung gumugulo sa isip mo ay masolusyonan nyo. Kasi pareho naman kayo ng person mo na hindi naman kailangan palaging masaya. May mga panahon din naman na wala ka sa mood. Na kailangan nyo malaman kung ano yung weakness ng isa't isa para makakapag-adjust at walang maging pagtatalo na maganap. Knight of Swords in reverse, King of Swords, Ten of Swords. Itong cards na ito, nakaano ka na? 3 cards. Sa mga biglaang desisyon. Kaya may ilan na maling direksyon ang natatahak mo o kaya meron kang napapalagpas na opportunity. Pero kahit may mga panahon na hindi sa'yo umaayon ng kapalaran, tapusin mo kung ano yung sinimulan mo. At saka kahit may mga nanggugulo sa iyo. Sa kalusugan, na-scam ka. Kumbaga, akala mo totoo yung sinasabi sa iyo na makakapagpagaling sa iyo ito o kaya gaganda ka dito, pero negative ang naging resulta. At saka wag din i-ignore kung ano yung nararamdaman sa katawan para hindi ka mag-suffer. Ang pinapaalala kasi ng mga cards ay yung hindi lumala yung condition mo. At makaiwas sa mas malaki ang gastos at saka painful na diagnosis. Para sa ilang single, nakadalawang cards ka na, pero ang tingin ko resulta ito ng mga naunang cards.
Di ba nga sinabi na huwag madaliin yung pagkilala sa potential person? Ipinapakita na ng mga cards ang dahilan na dahil nga sa hindi pa healed yung person, posible na magamit ka niya. Na para mag-healed siya, pero hindi pa rin niya magagawa na makatulong ka sa kanya. Mas lalo pang magiging malungkot itong person kasi nasaktan ka na niya, nasaktan pa siya. At kung nagkaroon na kayo ng relasyon ng person na ito, ay tatapatin ka niya na hindi pa talaga siya ready na mag-commit. Sa panahon na ito, itong card pinapakita na darating na yung abundance sa buhay mo. Yung minamanifest mo na swerte ay higit pa sa inaasahan mo. Hindi na babaliwala yung mga sinakripisyo mo or patience. Kasama ito sa proseso na para makamit mo yung tagumpay mo. Ang ilan sa inyo sa relationship, marami na kayong nagiging pagtatalo ng person mo. At yung bang paulit-ulit na lang. At meron ding ilang person na hindi mo makausap ng normal yung person mo kasi mainitin yung ulo niya. Kasi base sa mga cards, kaya inuunahan ka na ng galit ng person mo kasi meron siyang maling nagawa. At nalalaman mo na ito. Pwedeng panlilin lang sa financial o kaya nagsisinungaling siya sa'yo. Pwedeng infidelity o kaya betrayal. Kaya kung ang ilan, kung may problem na noon ang person mo, ito pa yung isa sa nagiging dahilan para mas lalo maging seryoso ang problem nyo. At kung pinagbigyan mo ang person mo sa nakaraan, hindi mo na siya pagbibigyan ngayon. May ilan sa inyo na makikipag-break ka na. Or makikipaghiwalay. Ito naman yung ilan sa feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. May person, pwedeng ikaw ito o yung person mo na nagkakaroon ng pagkalito sa mga nagawang desisyon na nakakaapekto sa relationship niyo or connection. Kaya hindi mo siya nakakausap ng maayos kasi may pagkalito. At ito lang yung nakikitang solusyon ng person mo, yung magsimula kayong muli. Pero kung masyado ng negative yung nagawa ng person mo sa relationship nyo, hindi agad-agad ito ma-apply. Lalo na kung yung pagkakamali niya, naka-4 na cards na siya. Kasi pinakita na rin sa tarot cards to na may panlilin lang sa relationship nyo or connection. Marami siyang tahing kwento na napapaniwala ka naman kasi nga mahal mo yung person mo at saka gusto mong maayos kayo. Pero yung kapaguran, yung pagbibigay mo sa person mo, meron itong hangganan. Kasi marami ka na rin pagkakataon na ibinigay sa person mo na para yung relasyon nyo ay magpatuloy or magtagal. Pero yung pagkimkim ng sama ng loob o kaya kalungkutan ay mas lalo pang ito yung naging dahilan para tapusin na kung ano man yung mga bagay na hindi na nakakapagpasaya sa iyo. Kaya pinaglalaban mo or pinaglalaban ng person mo ang relationship nyo kasi para ito sa relasyon nyo na matagal nyo nang binuo or family na nasimulan. Kahit na mahirap yung situation nyo, ginagampanan mo yung responsibilidad sa family. At saka, hindi lahat ng soulmate ay yung mga magkakasundo. Dahil sa susubukin pa rin kayo ng panahon na para mapatunayan kung gaano nyo kamahal ang isa't isa at kung paano harapin yung mga challenges na dumarating. Pero ang tingin ko guys sa mga cards mo,
Pagkatapos ng kaguluhan na nangyari sa relasyon nyo, nagkahiwalay man kayo or hindi, ang ending kayo pa rin ng person mo yung magsasama or magkakasama. Tumingin man siya sa malayo, ikaw pa rin yung babalikan niya. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Pisces, Virgo, Libra. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. U, T, Y, B, C, D, M, L, S.